Masaya. Ganito talaga. Hindi mo pwedeng pagbabago o meron tayong landscape talaga. learning Pwede na. sa mga nakaraan ng ating mga buhay. Ay, ganun. So, mga kapatid, ito pong debate ito parang ano, parang sabi pa na kailangan away Please, my o cellphone first. tawag na parang talaga ng buksihili po. Ito ay isang pagkakataon na mayroon tayong pag-uusapan na clarification sa bawat isa. Na tayo ay may tatap tayo pagkakaiba sa pananampalataya. No? Okay. Wala pong pag-in. Lahat po affirmative at magtatanong na lang ng 5 minutes. No? Ang ating pagpapatunay ngayon ay ang Seventh-day Adventist. Mga kapatid, ang Seventh-day Adventist, kami po ay sumusunod po kami sa biblical na mga aral. No? Kasi, sa Biblia kasi pwede natin angkinin ang pangalan. Pero, ang pumupusa naman yung aral, ano ba talaga yung aral na umiiral sa iyong pananampalataya, no? Ito ba ay sinasakayon ng Kristo o isinasabuhay niya, no? Sapagkat ang Seventh-day Adventist ay hindi po siya iglesia ng labagista. No? Hindi katuturuan nito na lumalabag, no? That's why, nung ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, na sumusunod sa kautosan, that's why marami ang nagreklamo no, na bakit daw stricto ang Seventh-day Adventist, especially sa batas at pagkain. Maraming batas, mga kapatid. O ito, ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, binasi ang aming pangalan dito sa aklat ng Isaiah chapter 56, verse 2. Isaiah chapter 56, verse 2. Hanggang verse 2 hanggang 7. Maganda sana sa Tagalog, pero sige, try to ito may Tagalog tayo. 56 verse 2. Sabi dito sa Blessed is the man that doeth this, and the son of man that hold on, that keepeth the Sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil. Neither did the son of stranger, tandana, son of stranger, mga anak ng dayo. Ibig sabihin, hindi mga Hudyo to, dayo sa bansang Israel, that had joined himself to the Lord, speak saying, the Lord hath utterly separated me from his people. Neither did the eunuch say, behold, I am a dry tree. Marami nag-isip na ako'y iba sa bayan ng Israel. Totoo hindi. Pero nag-isip kayo bakit ako susunod sa Sabat, hindi ako kabilang sa bayan ng Diyos? Mapangalim yan, ma-impierno ka niyan. Kasi kung may hindi ka ba, kanina ka pala bayan. No? Ang gumawa naman sa Hudyo at Intel, ang Diyos naman. Saan ka nagmula? Iisa lang ang pinagmula natin, kay iba. So mga kapatid lang tayo, mga kapatid, no? Ang Hudyo at Intel, mga kapatid lang. Kaso mayroon lang pagkakaiba sa kanila sa ito, palit yun. Sabi dito, sa for thus said the Lord unto eunuchs that keep my Sabbaths, and choose things that please me, and take hold of my covenant. Even unto them I will build in mine house that within walls place, and a name better than the sons of daughters. I will give them an everlasting name. Ano kapatid? Bibigyan ko sila ng pangalan na walang hanggan. At sabi dito, that shall not be cut off, at hindi na mapaparang. It cannot be deleted. Was ibibigay ang pangalan, mga kapatid. Ano sabi dito sa Tagalog? Sa 56 verse 5. Sabi dito, bibigyan ko sila ng pagkat ito sinabi, 56 verse 4, pagkat ito sinasabi ni Yahweh sa mga yunukong nanginili ng aking araw ng pahinga, at ginalugol ko ang pinipili at mahintipan ang pagbilang ng hawakan. Bibigyan ko sila sa loob ng aking bahay at mga pader ng isang bantayan, isang pangalan, higit pa sa mga pangalan ng anak na lalaki. Bibigyan ko sila ng pangalan
na walang hanggan at di malilimot magpakailanman. Sa ibang version, bibigyan ko sila ng pangalan mula sa alaala. Ano yung alaala? Remember the Sabbath day. Aha. Yun pala ang pangalan na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Okay. Hebreo 4:9. Must be therefore a cemeteries reserved for God's people. Sa mga kapatid, ang Diyos kasi nag-declare si Jesus kasi nagsakdal na halimbawa. Uno Korinto, si Jesus ay nag-iwan siya ng mga bakas na sakdal na halimbawa sa bawat nanampalatayang sumusunod sa Kanya. Si Pablo sumusunod din. Ikalawang Korinto 11:1, sabi doon, gayahin niyo ako, gaya sa paggaya ko kay Kristo. Sabi ni Pablo yun. Dito mga kapatid, hanggang sa langit at hanggang sa bagong langit, bagong lupa, sa Isaiah 66, pa rin ang Sabbath doon. From Sabbath, Saturday, sa ibang version, from Sabbath to Sabbath. Ibig sabihin, from weekly to weekly, week to week. Kasi ang basihan kasi sa Sabbath kasi is yung katapusan ng araw ng ikapito, yun ang basihan sa so yun ang tanda ng bayan ng Diyos mga kapatid, no? At yung doon sa Mateo 16:18 na Pedro, nitong bato, itatayo ko ang aking iglesia. So yung itatayo ng mga kapatid is yung salita ay galing sa Greek na oikonomios. Tumba at itatayo muli. So ibig sabihin, hindi pa ang doktrina ang pinakita ng Panginoon, no? Kasi, mga kapatid, natumba ang katotohanan dahil hindi sinusunod ng bayan ng Israel. So, ang Panginoon, nagbigay siya kay Pedro ng kautusan na itatayo niya ang kanyang iglesia. So, ang nature pala ng iglesia din is a keeper. Yung Berean Church, may mapasa doon, pumasok sila sa sinagoga. Kapag papasok ka sa sinagoga, may mapapasa din na every Sabbath, binabasa nila ang mga kautusan ni Moises. Nasa gawa na yun. Gawa 17, panahon ng Kristiyanismo ito, Gawa 17, 1 hanggang 2, ayon sa nakaugalian ni Pablo, pumasok ang Ampipolis at Apolonia sa Thessalonica at pumasok siya sa sinagoga, 3 Sabat sa ginawa niya, 3 Sabado. Nagpintay sa Katolikong Biblia na luma, yung Latina Vulgata. Sabado, litra po litra mababasa, no? Sa tatlong Sabado siya nag-i-join doon sa mga Greek at mga mga Grego at mga Hudyo. Ang problema kasi, narinig natin, pati ang Hudyo, di ba, ang Hudyo, may ginawa silang pabalbulan kay Kristo, di ba, hindi natin tinanggap. Kasi, actually mga kapatid, dalawang Sabbath keeper sa gospel. Ang unang Sabbath keeper, yung mga Hudyo na binigyan dati ng pabor ng Panginoon na sila magiging mag-handle ng katotohanan, maging aral sila, maging blessing sila at titignan sila ng mga bansa. Ilang puso binigyan nila ng mga batas na hihirapan na sundin, yun ang mga Sabbath keeper na naniniwala na si Kristo ay hindi galing sa Diyos. Pero ang mga Seventh-day Adventists na naniniwala kami si Kristo ay galing sa Diyos. So magkasundo kami sa disciples, mga kapatid. So ibig sabihin, hindi pwedeng iparatang sa amin ng mga Seventh-day Adventists na ay Sabadista ang pumatay ni Kristo. Sabadista sila pero hindi naniniwala kay Kristo. Kami naniniwala kami kay Kristo. So yun ang ibang Sabadista sila. So ngayon mga kapatid, ibig sabihin meron sila palatayang sa pag-ibig, di ba? Ngayon, dito sa gawa, ang true church kasi, nakikita kasi yung mga gawa nila, dito na sa mga bandang gawa na, sa Book of Acts, no? Pero ang pinaka-safe is tingnan natin si Kristo as model.
kung ano ba talaga ugali ng ulo ng iglesia. Kasaysayan po ang na-present. Yes po. Okay. Ibig sabihin natin yun eh. Hawak sa pulpito para makita ka. Ibig sabihin. Wala kang dadaan. Okay. Ang tunay na iglesia, ang tunay na iglesia yung Seventh-day Adventist. Tama ba? Sa akin, ayon sa nababasa sa Biblia, pumasok ang Seventh-day Adventist. Ang kanyang aral ay pumasok talaga sa tunay na iglesia ayon sa Biblia. Ay, So, may talata ba na mababasa ang iglesia ng Seventh-day Adventist, ang tunay na iglesia? okay, ano yan? So, ayon dito sa Isaiah 56, may bigyan natin dito. Sabi dito, Isaiah 56. Sabi dito, masaya ang taong gumagawa nito, at ito ang pinanghahawakan, ang nangingilin sa araw pahinga at hindi ito nilalapastangan at nag-iingat na huwag gumawa ng masama. Pagdating nito, bibigyan ko sila na sa loob ng aking bahay ng mga pader, sa batay na isang pangalan, higit pa kay sa mga anak, bibigyan ko silang pangalan walang hanggan. So nasa Seventh-day Adventist ang pangalan walang hanggan, at naniniwala din sa muling pagpaparito ng ating Panginoon ayon sa Titus 2:13 na sa Latin ay Adventum. So, yung mababasa ka doon na Seventh-day Adventist. Basa sa dalawang talata. Kasi ayon sa Biblia ang pagpapatotoo ko. No? Ang una, verse ito, ay binabase ang pangalan walang hanggan dito sa Sabat. So, pero may mababasa ba na Seventh-day Adventist? Kasi ang tanong mo pa sa moderator, ang tanong kasi, ang gusto niyang ipatunay dito lang sa isang talata, pero ang aking pagpapatunay ay buong Biblia. Okay. So ang tanong mo ay naligaw, Pastor. Okay, doon sa talata na yan, may mababasa ka ba? Ikapitong. Ito, araw ng pahinga, kapito ito. Ito yung Sabat. Yes, pero araw ng pahinga, at ito ibibigay ng pangalan ng kanyang bayan kapag ito Sino ang kausap niya? ang kausap dito, sino? Ito? Sa Isaiah 55. Okay, 56. Ang kinausap dito, si Isaiah, pero, okay, paliwanag pa, mayroon ding bahagi dito ang mga na hindi mga Hudyo na pasok din sila doon. Pero sino ang pinapatungkulan? Pinapatungkulan. Pinapatungkulan. Sinabi dito, sabi ni Yahweh, mapalad ang tao at ang anak ng tao na nangingiri ng Sabat. So ang mga Seventh-day Adventist, tao, pati ni Kuya Paano kayo Sino ito? ang pinapatungkulan ni Isaiah 56? Seventh-day Adventist na ba ngayon? O sino yan? Ito ay isang nagbibigay dito ng propesya na mangyayari ito sa hinaharap. Roma 16:18 sabi doon, ang salita ni Isaiah ay mapapakinggan hanggang sa dulo ng sanlibutan at sa panahon. Ito ba ay natupad na? Yung Isaiah 56. Kasi nabi ko, Pastor, is meron siyang exegesis na magbibigay ng supporting. Hindi, pakisagot. Natupad na ba ito? Natupad na ba ito? Yes, tupad sa panahon natin ngayon. That's why Ngayon natupad o kailan natupad yan? ito, Ha? ito'y pinapaalala. Ibig sabihin mo, Ay, sinapalala. Ibig sabihin mo, sige. Pinapaalala ng Diyos na kahit sino ay welcome na sumunod, welcome na sumunod at sabat, welcome pa sa tao. Welcome kahit sino. Ibig sabihin ba, hindi tunay na iglesia ng Diyos, yung bayan ni Israel. Wala ko sinabing hindi to. So, sino pala ang tunay, sino ang pala to?
Okay, dito, ang tunay na bayan ng Diyos, yung sumusunod talaga, kung anong gusto ng Diyos, eh, Sabat papasunod niya, kaya ang Hudyo, gusto niya, Sumusunod pa sa Sabat yung Hudyo. yung Hudyo ng mga matitino, sumusunod sila, gaya ni Isaiah. So, sino yung bayan niya dyan? Sino? O yung Okay, ito Israel? mabanggit dito na huwag niyong hihiwalay ang inyong mga sarili, ang mga dayuhan. Na ako'y hiwalay sa bayan niya. Yung mga gustong mangili ng Sabat kahit dayuhan, is part pa rin siya sa bayan ng Diyos. Okay, sige. Wait ko na yan, wait ko na. Okay, sige. Okay, sige. Doon na. Okay. Okay, ako. Ano nga, no? Paki-search niyo yung sasabihin kong verse para mag-start na. Okay, ito ay para na lang dun sa mga nanonood sa Facebook. Kanina oras mo yan, di ba? Hindi, ano na yan eh. Kasi kung na-cross, so hindi na kanya Hindi na. palitan. Mamaya pa mag-galing pa. Mamaya pa mag palitan pa ito na. Iko-cross lang. Okay, kanina, napakahalaga nung sino ba yung true church? Pwede niyo i-search, type niyo sa Tagalog, Iglesia. Oh. May tinatawag na Iglesia sa ilang. So, yung Iglesia sa ilang na tinutukoy sa Book of Acts. Acts 7:38. May tinutukoy dyan na Iglesia sa ilang. Ngayon, sino yan? No? Eh, mali lang yan, yung Iglesia sa ilang. Ito yung bayan ng Diyos, yung Israel. No? Obvious yan. Yung Diyos. Yan, ang tawag sa kanila, Iglesia. Ang tanong, meron ba silang pangalan? Meron ba silang specific name? Walang specific name. Okay, basa pa tayo ng isang word na Iglesia. Pakitype nga isang search ng Iglesia. No? Acts 8:1, no? Basahin natin. At si Saulo ay sumayon sa aking pagkamatay at ng araw na iyon nangyari ang isang malaking pag-usig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. May iglesia sa Jerusalem. Anong pangalan kaya, no? Walang specific din. Ang sabi, iglesia sa Jerusalem. Iglesia. Damay na din dito yung nagsasabi, iglesia ng Diyos lang, iglesia ni Kristo lang. No? Acts 8:1, no? Sa Acts 8:1. Another search ng salitang iglesia. Acts 9:31. Pakibasa, Basa. Sige, basa dali. Romans 16:4. Acts 9, Acts muna, Acts 8. Ito, babasahin ko. Basa muna, dali. Hindi marunong basahin ko eh. Sige, basa. Basa ka din. Marunong ikaw? 9:31 muna, 9:31. Basa. At kayo'y nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia ng buong Judea at Galilea at Samaria. Palibasa ay pinagtibay at pinaglakad ng may takot sa Panginoon na Espiritu Santo at Ito, tinawag din, iglesia sa Judea. Judea at Samaria. Tawag, may specific name ba? Basta sinabi, iglesia sa Samaria, iglesia sa Jerusalem, iglesia sa ilan? Sino ito mga ito? May specific name? Walang specific name. Romans 6. Okay, basa pa tayo. Romans 6, Romans 16:4. 16:4. Pabasa dito. Ito, si katabi mo, Mika. Ikaw, ako at 16:4. Okay, Roman 16. 16:4. Okay, sige.
Okay, basa, please. Ikaw na, Ben. Ito na lang. Bubasa lang. Sige na, ikaw na, Mika. Romans 16:4. Who have for my life laid down their own necks, unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Iglesia ng mga hintil. Yan ang malinaw na nakasulat. Kaya may nagsasabi, may nag-claim, sila daw yung tunay na iglesia. Ito daw ang pangalan, specifically. Mga sinungaling yun. Bakit? Ang nakasulat sa Biblia, ito, may mababasa dyan, iglesia ng Diyos. Nang ilang First Corinthians May mababasa dyan, iglesia sa Asia. ni Kristo. May mababasa, iglesia sa Asia. Yan yung mga tawag. Pero tinatanong ko nga, sino yung iglesia sa ilang? Tinawag, iglesia. Okay, punta tayo doon sa etymology ng salita. Ang etymology ng salita, ito ay iglesia. Ang ibig sabihin, called out, tinawag, called out once. No? Mamaya, gagamitin ko din yung ginamit ni Brother Gillier na build. I will build my church. Yung iglesia, called out once yan. Ang ibig sabihin yan, yan mismo yung person. Yan mismo yung tao. So, ang etymology ng salitang iglesia, hindi building, hindi pangalan, hindi specific name ng building o ng isang organisasyon, kundi ang ibig sabihin ng iglesia ay yung mismong tao. Okay? Ngayon, kaya nga, ito, mamaya itatanong ko, sino yung iglesia sa ilang? Anong pangalan? Walang pinanggit. Mga Israelita yan, walang pangalan, walang specific name. Seventh-day Adventist? Hindi ko alam kung ganun nga. May punta na ako dito sa bill. Yung salitang bill, kung titingnan niyo sa Greek yan, pakinggan, oikodomeo. Oikodomeo. Ang ibig sabihin nito, tama siya. Hindi naman sinabing repair. Iba yung repair sa, tingnan nyo, sa Greek yan. Ewan ko kung may salitang repair dyan. Pakicheck nyo nga. Sa Greek, Delay, pakicheck nyo yung bill. Ang ibig sabihin ng confirm, edify. So meaning, pangalan ng church mo, yung name, specific name ng tawag ng organisasyon, hindi. Ang e-edify mo, sino? Yung taong nananampalataya. So ngayon, sino ang true church? Ang true church, ito. Itong lahat ng ito, tinawag na iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, iglesia sa Asia, iglesia ng mga hindi, iglesia sa Samaria. Walang specific name yan. Walang specific name na organisasyon. Oikodomio. Wala. Wala sa Bible yan. Wala. May specific para iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, marami yan, iglesia ng Diyos. Eh paano ngayon to? Iglesia ng mga hindi. Ang iisipin nila, eh ba tinawag na iglesia sa mga hindi? Okay, sino ang true church? Alam niyo ba, sabi ni Kristo, upon this rock, I will build my church. Claim ng mga Katoliko, sila daw yung true church. Maraming nag-claim yan. Pero alam niyo ba, ang tunay na itinayo ni Kristo sa kanyang bato na iglesia,
yung may tamang pagkaunawa patungkol sa Kanya. Basahin natin, Mateo 16:16. Sabi, tinatanong ni Kristo yan, sino ako sa inyo? Ang sagot ni Kristo, ang sagot ni Pedro, ikaw ang Diyos! Yun ba sagot niya? Mali, ang sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Pero ang ginagawa ng iba, ikaw ang Diyos. Pero kiniklaim nila, sila yung itinayo ni Kristo sa bato. Pero ang tunay na tinayo, yung sumusunod kay Kristo, tinanong ni Kristo, anong ako sa inyo? Ang sagot ba nila, ikaw ang Ama. Dahil mga Wanes, nagkamali din eh. Ikaw ang anak, ikaw ang Diyos anak. Mali yung mga Trinitarian. Pero anong sagot? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, true church, yung may tamang unawa. Mamaya ilalatag kung sino yun. Tayo na lang yun. Kami talaga. Hello. Okay. Okay, tanong. Hindi sa kasi wala kami sa tanong. Tanong kapatid. Kapatid. Okay. Sabi mo kanina, tamang pagkaunawa. So, naunawaan mo ba na, pastor, na si Jesus ang puno mo? Yes. Ito bang puno mo, nahihilin ba ito ng sabat? Sagot. Yung Sabat na Ay, ibig sabihin, yung sabat pala na sinusunod ng Adventist, mali. oo, kasi unang-una, si Kristo mismo nagpagaling sa araw ng Sabat. Gumawa talaga si Kristo. Ibig sabihin pala, Oo. pag nagpagaling ka sa sabat, mali na. Yan kasi yung ginagawa ng mga Hudyo sa kautusan nila na sinusunod din ng mga Hindi ko mabasa ko na sang-ayon ang paggawa ng mabuti kahit sa sabat. Pastor. hindi, sa inyo yun. Pero sa Hudyo nga, sabi ko nga, sa Hudyo, bawal gumawa. Kung tinutupad nyo rin yun, ibig sabihin binabali nyo rin yung sinasabi natin sa pukutos. Okay, next question. Naniniwala ka ba ng SDA hindi kabilang sa mga tao na dayuhan sa bayan ng Diyos? Pwedeng dayuhan. Pero hindi sila ang tinutukoy doon. Kasi ang Seventh-day Adventist, lumabas lang yan, 18 o 16 o Yung saman. Ang tanong ko, ang SDA ba dayuhan ba siya sa bayan ng Diyos? ang sagot ko, oo, pero hindi kasama sa pinag-uusapan ng SDA doon. Naniniwala ka ba na ang salita ni Isaiah ay mapapakinggan hanggang sa uli ng araw? Oo, pero hindi kayo patungkol doon. Kasi tinutukoy ni Isaias doon, yung karatig bansa, hindi yung SDA. Sabi mo kasi kanina, doon lang, may mapapasa din na ang salita ni Isaiah ay mapapakinggan pa hanggang sa dulo ng lupa, hanggang sa dulo ng May mababasa yan, pero hindi kayo nga tinutukoy Hindi mo doon. ba sabihin pa so, nalito ka? Hindi ganito, kasi meron, alam ko yung talata, na may tinutukoy kaduluhan ng ng silanganan. Simpleng tanong to, sinungaling ba ang isang tao na nakikiisa sa pagkikipag sabat kasama ang Panginoon? Pag mali, Hindi, ang tanong ko, sinungaling siya pag mali ang pagkaunawa niya. For example, At pagganap niya. ang isang dayuhan na nakikiisa sa sabat ng Panginoon, sinungaling ba siya? Hindi siya, Simple lang tanong ko. hindi, kung pinag-uusapan mo yung Isaiah 56, hindi nga, irrelevant nga na ilagay ninyo yung sarili niyo doon Ang tanong ko, sinungaling ba siya? na Na ang isang dayuhan ay nakikiisa sa pakikipagsabat kasama sa bayan ng Diyos. hindi siya sinungaling kung ang kanyang pagkaunawa. So, hindi siya sinungaling. Ibig sabihin, hindi siya sinungaling. So, ang ST, hindi Pagtama, sinungaling. pagtama. So, ang ST, hindi sinungaling. Sinungaling kasi, bakit? Alam mo kung bakit? Sasabihin ko. Kasi mali ang pagkaunawa doon sa pinapasabi, ano sinasabi ni Kristo. So, puro lang. O direktahan mo sasabihin, Balik ko yung tanong mo kanina. mali ang pagkaunawa sa Sabat. Dinitra po litram ako. Ang tanong ko ito, may mapapasa bang hindi 70 Adventist kasama sa Isaiah 56? Ang mababasa ako, pag babasahin ko, Hindi 70 Adventist sa
litra po litra. O, babasahin ko, Berean yung tunay na maliligtas. Pag nabasa ko, sabihin mo, Hindi, talo ka na. Isaiah 56. O, talo na ko. Sige, pag pag- mabasa, sa Isaiah, hindi. Hindi. Isaiah 56, na ako ang nagsulat sa iyo. Sa Hindi. Isaiah 56, mababasa nito, wala dito sa talata ito. Pero tanungin mo ako sa ibang talata. Okay, sige na. Pag nabasa ko, Hindi, okay na. Okay, hindi. Okay na. Okay. Pastor, naniwala ka ba na tunay na iglesia ang nagtayo ay Sabbath keeper? ang nagtayo ng tunay na iglesia, si Kristo. At ang tanong ko, Sabbath keeper ba siya? Yung pagiging Sabbath keeper ni Kristo, hindi katulad ng Sabbath keeper na katulad ng ginagawa. So ano palang araw ang Sabbath na ginagawa ni Kristo? Pag ilang araw pala sa isang linggo? Si Kristo, gumaganap nito spiritually. Gumaganap siya dahil Hudyo siya. Siyempre, the same sa Hudyo. Pareha sa Hudyo. So ibig mo bang Hindi sabihin? pareha sa Seventh-day Adventist. Kasi hindi kayo pamamalisan. Ang Hudyo ang pamamalisan. Ibig mo bang sabihin, ang espiritu lang niya pumupunta sa sinagoga, katawan niya naiiwan sa bahay? Oo, hindi. Pareha oo. Hindi dahil pumupunta ka ng sinagoga, ikaw na yung tama. Eh, marami na pumupunta doon. Ang tanong ko, sabi mo, spiritual Sabbath, si Jesus. Oo, spiritualize. Ibig mo bang sabihin, ang espiritu lang ni Jesus ang pumapasok sa sinagoga, hindi kasama ang kanyang katawan na nakakaugalian? Sa kaugalian ng Hudyo, pumupunta rin ang katawan niya. Okay, literal. Literal pumupunta. Okay, salamat. Pero ang pakahulugan ni Kristo noon, spiritual na. Kasi bago na yung So, sa covenant. spiritual pala, literal magkasama. Oo, pero bago na yung covenant ng Diyos ngayon. So, nung sumating si Kristo, Nalito ka na ngayon. hindi na dito. Sige. Ang Seventh-day Adventist ang nalito. Sino na siya? Isa na? Wala na. Anti-five na. Oo, tatanong na. Hindi, ito na. Sige. Tatayo lang na punti. Ilan na yung viewers? Sige, tatayo mo kayo. Oo, sige. Sige. 10 minutes. Hindi, tapos na ako eh. Oo, ako na ulit. 5-5 lang. 5. 5-5. 5 na lang. Okay, 5 na lang. Okay, unahin ko. Ito, nalito doon yung ano. Oh, para ito doon sa video. This is for the sake of viewer doon sa yung katunayan ko na nalito ang Seventh-day Adventist. Alam mo kung bakit? Pinahawakan nila yung mga pangalan. Hindi lang Seventh-day Adventist dito yung nalilito. Lahat. Alam mo kung bakit? Sinulat ko ang lahat ng pangalan na nakalagay doon sa Bible. At kiniklaim nila sila to. Pero hindi nila naisip, organisasyon lang ito. Pero ang tinutukoy ko, what my point is, the true church is the person. No? Yung person na tinawag sa sanlibutan papunta sa kaliwanagan. No? Ngayon, hindi maliligtas or hindi true church yung ang true church yung tao. Ang true church, kaya sabi ko sa etymology ang ibig sabihin ng iglesia, hindi organisasyon. Ang ibig sabihin ito, tao. Taong pinili ng Diyos sa galing sa sanlibutan, papunta ng kaliwanagan. So yan ang ibig sabihin ko. Kaya nga kanina, gusto kong basahan siya. Pag may mabasa ako, kaya yan tinangi ni Pablo O, di ba? Ang true church, ito na yung true church. Ang true church, wala pa doon sa iglesia sa ilang. Ito, pwede ko itanong, sino yung true church? Sino yung iglesia sa ilang? Anong pangalan? Seventh-day Adventist? Oh. Yung iglesia ba sa ilang ay Seventh-day Adventist? Hindi. Katunayan na lumabas ang Seventh-day Adventist 1800s or 1900s lamang. So, ba't mo i-connecta yung 1900s lamang doon sa Isaiah 56 na sila daw yung tinutukoy doon? Napakalinaw doon. Ang tinutukoy ni Isaiah doon, yung bayan niya at yung mga karatig bansa.
wala pang alam si Isaiah na may Pilipinas eh. No? Yan ang mga claim ng ibang nagsasabi, kahit yung ibang nagtuturo, na kiniklaim nila, yung malayong silanganan, yung Pilipinas yun. No? Yung Far East. So, para sila doon. Pero, ang tinutukoy ni Isaiah, sa Isaiah 56, yung karatig bansa nila, na hindi kilala at nakikipana pamahay sa kanila. Totoo yun. Kailangan gawin ng mga nakikipamahay kung ano yung kultura ng Hudyo. Ano bang kultura ng Hudyo? Tama! May kultura sila. Kaya nga si Kristo, pumunta talaga sa sinagoga. Pero ito, hindi ninyo sinusunod eh. Hindi sinusunod yung 10 utos. Basahin natin. May hindi sila sinusunod yan. Bawal gumawa sa araw ng Sabat. Oh, ba't hindi sinunod yan? Di ba? Di ba't sila gumawa? Nagpunta pa nga sa ospital, nagpunta pa nga sa kumain pa, nagsimba pa, pumunta pa sa church. Ibig sabihin, nung si Kristo ay nagsabi, ang Panginoon daw ang Panginoon ng Sabat. So si Kristo, ang kanyang pagganap ay spiritual na. Ini-spiritualize niya. Although hindi masama yung literal, pero ang pinaka-point ni Jesus, spiritualize. So, dahil lang nagsabat ka, ikaw na yung true church, paano kung hindi tama yung puso ng tao? Kaya nga si Kristo, binibira niya yung mga Pariseo, Saduseo eh. Sabi niya, okay sa inyo ito, ginagawa niyo lahat ng yung mga literal things. Pero yung spiritual things, wala kayong justice, mercy, and truth. Binira ni Kristo yun. Kaya, sabi niya kanina, kaya sagot ko kanina, spiritualize ang gusto ni Kristo pakita sa kanila. Nakikinig kayo? Take note kayo. Sa likod. Okay, sino true church? Ito yung true church. Basahin natin. Basa. Acts 17:11. No? Ito yung ugali ng totoong iglesia. Kung ganito kayo, kayo yung tunay na iglesia. 5 seconds, basa. Last, dito na lang basa. Ito yung naging marangal kaysa sa kanila. Ngayon, lalo naging marangal ang mga ito. Kaysa sa kanila. Kaysa sa mga taga-Tesalonia sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga Araw-araw pala eh. Sinisiyasat yan ang tunay na iglesia. Acts chapter? 17. Araw-araw daw. Okay, balik. Araw-araw, pero ito, no? Tuwing Sabado lang nagsabat. Walang Parang kaya. ganyan. May things po siya. Ha? Pakilala. Pagkalang po po, Okay. Yung isang mic. Sabi na nag-amplify. Sabi nito, pwede kayo punta. Ang true church ay tao. Tama ba? Yes. Ibig ko bang sabihin ang stay, hindi true church at hindi tao. Yung organisasyon kasi tinutukoy nyo. Yung pangalan, yung naka-sequestration. Hindi, ang tanong, ibig mo bang sabi mo, ang true church ay tao. Yun ang nakuha mo kanina, narinig kanina eh. Ibig ko bang sabihin, ang Seventh-day Adventist, hindi true church at hindi tao. May tao sa Seventh-day Adventist. Okay, tao. Pero hindi yung organisasyon na naka-sequestration. So, sagot mo, tao ang Adventist. Oh. Okay. Yung mga tao sa Adventist. So, ang Adventist ba, kabilang ba siya sa mga taong niligtas ng Panginoon o hindi? Sabi ko nga kanina, nalilito kasi yung Seventh-day Adventist. Hindi, kabilang ba ang Adventist sa mga niligtas, sa tao, niligtas? Kung ito, kabilang sila, kung magiging tunay silang bereya ng tao. Men. Sa salita ng Diyos. So, ibig mo ba sabihin, ang bereyan lamang ang tunay na maliligtas. So, yung iba, hindi tunay. Hindi, pag hindi sila bereyan, hindi na sila maliligtas. Okay, tuloy natin, ang bereyan ko, yun na sagot ko. Pag hindi sila tunay na bereyan, hindi sila ligtas. 100%. Men. Ang bereyan ba, lumulutang na ba panahon sa Isaiah 56? Sa Isaiah 56, iba kasi ng panahon yan. Hindi pa, wala pa sila doon. Pero may essence na sila doon. Yung ibig sabihin, diwa ng pagkabereyan. So, tinatanggap mo na pwede pala yung mga tao na wala pa sa Isaiah 56, pero may essence.
Yes, essence. Hindi pangalan na organisasyon. Pero dito sa Isaiah 56, wala pang mababasa na Diyos magbibigay ng pangalan. Hindi pangalan na organisasyon, ilalagay sa secretary. Hindi organisasyon. Pangalan, meron ba? May nakalagay pangalan, pero hindi pangalan ng church. So inaamin mo na ang Panginoon, kapag ang dayuhan ay sumusunod sa kanyang kalooban sa pamagitan ng Sabat, ay bibigyan ng pangalan na walang hanggan. Oo, bibigyan ng pangalan, pero Mr. Moderator, hindi pangalan ng church. Hindi Diba? nga. Okay. Sa konteksto doon, mali ka. Why? Ginawa mong pangalan ng organisasyon. Okay, expression, sige. Kaibigan. Pangalan niya ng Panginoon Okay. sa kanyang pangalan. Sige, sige. Sabi mo, hindi makakaabot ang salita ni SSG ng Pilipinas. Ibig mo bang sabihin, hindi marunong ng mga Pilipino ang mensahe ni Mesiyas? Mr. Moderator, mali ang kanyang pagkarinig. Ang sabi ko, sa Isaiah 56, ng panahon na yan, hindi pa involved ang Pilipinas. Okay, ng panahon yan, hindi pa involved ng Pilipinas. Ibig mo bang sabihin, ang Pilipinas hindi talaga involved sa Biblia? Hindi Sa pa panahon nga. involved. Mr. Moderator, ang salita ko, hindi pa. Sa panahon niya. Okay, sabi mo, hindi pa involved. Pero ang Pilipinas, umihira na pa, wala pa. Maaaring wala pa sila that time. So, ang Pilipinas, umihira pa, wala pa. Sa aking pag-aaral, maaaring hindi pa nga sila umiiral that time. So, yung mapa, Kasi yan ay isang pulo lamang na humihiwa-hiwalay lang. pero ang, pero ang Pilipinas, ang Pilipino, dayuhan sa Israel. Tama, mali? Ang layo naman kasi kung Pilipinas agad. Hindi, kinipis. Huwag mo dapat gawing Pilipinas kung wala pang Pilipinas. Sige. Sa panahon na yun, Ito ang hindi sila maganda. magiging Ito ang dalawa. maganda. Kasi po dito, hindi sila Okay. magiging. Okay, ikaw tanong. Naniniwala ka ba ang Pilipino ay dayuhan sa Israel, bayan ng Diyos? Sa panahon ngayon. Sabi ko sa panahon noong 56. Noon hindi. Kasi hindi pa nga nababanggit ang Pilipinas. Kasi kung babanggitin ni Isaiah yan, ang una niyang sasabihin, yung katabing bansa. So, pabor ka na ang iglesia sa ilang may hingilin ng sabat? Ang iglesia sa ilang, Pabor ka ba o hindi? pabor ako. Okay, pabor. Pero hindi SDA yan. Okay, hindi. Pabor Mamaya ka. tatanong ko. Ibig sabihin, hindi yun mali. Hindi mali mangili ng Sabat sa panahon nila, pero nung pagdating ni Kristo, iba na. Ang tunay ba na iglesia, may tanda o wala? May tanda. Okay. Ang tanda na yan, hindi pangingiling ng literal na araw. Kung mabasa ko sa Ezekiel, Sabi ko nga, sa panahon ni Kristo, kahit basahin mo, mali paglapat ng talata yan. so mali ang Biblia. Hindi mali, mali lang ang paggamit ninyo ng talata. Mali ang paggamit ng Pag-unawa. Pero mababasa may sabat. May bababasang Sabat, totoo yan, hindi ko So, naman tama pinigil yan. na yan. Tama yan, mali lang ang paggamit ng mga 7 days. Pabor na siya, tama. Okay, may 5 seconds pa. Kung tunay talaga ang iglesia mo, pastor, binibigyan niyo ba ang halaga ang pangalan? Hindi. Yung pangalan, hindi mahalaga sa amin yung nakalagay sa sect at kung anong pangalan ng church, ang mahalaga yung tunay na sumusunod sa tamang Okay, aral huling tanong. at tamang For ugali. example, ang Panginoon magbibigay sa iyo ng pangalan, walang halaga yun o may halaga? May halaga kung pangalan ko Pero yung pangalan na nakalagay sa sect, hindi mahalaga Sabi ko yun. ngayon, walang halaga eh. Kahit pa ilang beses ka So ano ba tanong? Ano ba talagang sagot mo? Sabi ko kaya, walang halaga ang pangalan. Tinatanong kita ulit, may halaga pala sa iyo. Saan ba ang tamang sagot doon? Sabi ko, ang mahalaga, yung essence ng pangalan, Sige. pati yung hindi mahalaga yung letra. Okay, salamat. Mag-start ako. Mag-start pa ba siya o ako na ulit? Kasi nagtanong na siya. Ako naman lang ang tatanong. Okay, tanong din ba? Brother Gideon? Kapatid, huwag kayong mapasakin. Ito yung iba na namin eh. Pandan. Okay, ang tanong ko ito, Brother Gideon. Anong pangalan ng iglesia sa ilang? Anong pangalan ng iglesia sa ilang? Okay. Sa aking mga kapatid, 56, dito nakabase sa aral. Yes, Ang anong pangalan? Adventist kasi, Sagutin mo muna, Mr. Moderator. May Tanong ko, moderator. anong pangalan ng iglesia sa ilang? Ito. So, walang pangalan, hindi yan Seventh-day Adventist. Pero may English na 7th day. Pero Seventh-day Adventist ba yan? Yung aral nila, pasok sa amin. Pero anong pangalan nga nito? Hindi siya 7th day Adventist, pero ang aral niya, pasok sa amin. Okay, ito pa, Father Gideon.
Ano ba tama? Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, o Seventh-day Adventist? Ito lahat, nangingili ng sabat, tama. Nangingilin lahat ito. Oo, tama yan. Pasok ng Adventist yan. Okay, sige. Paano, ito tanong maliliit. Ah. May mga tao ba sa Seventh-day Adventist na hindi maliligtas? Yan ay personal na tanong. Hindi, Ito. Ang kaligtasan. hindi yung personal tanong, tinatanong ko nga, sa church nyo ba ay hindi maliligtas? Kung sila ay hindi na magiging matapat sa Panginoon, hindi sila maliligtas. So, ano ba basihan ng kaligtasan? Pangalan o relasyon kay Kristo? Relasyon kay So, Kristo. hindi pala mahal. Pero bibigyan ka ng pangalan. Hindi pa naman. Pero bibigyan ka ng pangalan. Yun Sinasagot kita, pero hindi pa ako tapos sumagot. Relasyon ka niya ng pangalan. Okay, sige, pare. So, sabi mo, mahalaga pa rin pangalan. Paano kung Seventh-day Adventist siya, pero hindi siya sumusunod kay Kristo? Labagista siya. Okay, labagista. So, hindi pa rin. Halimbawa naman, Ay, pa ako pinadamay doon sa mga labagista. Hayaan sila. paano yung Seventh-day Adventist na nanginginig ng Sabat, pero hindi talaga tinanggap si Kristo sa puso niya? Kulang. Kailangan pa niya tanggapin. Maliligtas ba yan o hindi? Kapag siya ay nagpabalik loob at tinanggap niya si Kristo, maliligtas siya. Paano kung hindi siya nagbalik loob at matigas ang ulo niya, basta nanginginig lang siya ng literal na Sabat, pero ang puso niya hindi Ang sumusunod? sagot yan, panatiko siya at hindi siya maliligtas. So mahalaga ba na Seventh-day Adventist ka o hindi? Mahalaga si Adventist ang kasama mo si Kristo. Alin ang mas mahalaga? Nasa Seventh-day Adventist ka o na kay Kristo? Bot. Yung sagot ko, bot. Pero Dali na tayo. pag wala ka kay Kristo at nasa Seventh-day Adventist ka lang, alin ang mas maliligtas? Na kay Kristo o nasa Tinatanong mo ako Seventh-day kasi in Seventh-day Adventist. So ibig sabihin, kailangan si Kristo. Kailangan si Kristo. So hindi mahalaga yung pangalan ng church mo. Mahalaga ang pangalan ayon sa physics kasi bibigay niya ito mula sa ala-ala at ang mga dayuhan kasama. Okay, Kasi sige. kami nakikisabat kami, sumama kami, ibig sabihin, pasok dito. Okay, sa titignan natin, Brother Gede, kung totoo yung sinasabi mo. Ano ang kaligtasan talaga na sinasabi sa Gawa 4:12? Basahin natin. Sige. Sa pangalan ka, Tingnan natin kung pangalan ng Seventh-day Adventist to. 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig ay binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Anong pangalan na nakakaligtas sa tao? Ito, Seventh-day Adventist o kay Kristo? Si Kristo, nag-offer din siya ng ang Sabado ay para sa tao. Hindi sinasagot ang tanong ko eh. Ang sagot, si Kristo na may-ari ng Sabat. Si Kristo lang daw. Hindi, ang tinatanong ko eh. Sinabi ba niya sa Sabat? Sinasagot kita, si Kristo yung nagsabi na ang Sabat ay para sa tao. Pero sinabi ba, yung kaligtasan, kailangan may Sabat? Si Kristo nga ang nagsabi na, Hindi, may sinabi ba? ano, Sinabi dito, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Okay. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang Pedro Hindi 2:21. sinasagot yung tanong. Nag-iwan. Sumasagot pa ako mga ganito. Hindi. Ang tanong ko lang, may sinabi bang Sabat dyan para maligtas? Sir, na lang po, meron po ba Si wala? Kristo nagpakita siya Lukas Wala po. 4:16. Wala po. Sa verse na yan. Hindi po, siya may nagtatanong. Lukas 4:16. So, sa kanya po ba, meron po, teka lang po. Matikilid doon pa sa kabila. Sige. Ang tanong niyo kasi kung meron po ba daw mababasa. Okay, ito Ang sagot lang po niya is Pero wala. ito. 1 Pedro 2:21, sabi Dito lang po sa verse. nag-iwan siya ng sakdal. Teka lang po. Dito lang daw po sa verse. Hindi sumasagot ako. Siya po yung Hindi nagtatanong. sumasagot ako. Sa verse lang daw Hindi niya. sumasagot pa ako. Hindi mo pinapasagot eh. At yung tanong niyo kung meron o wala. Oo, hindi lang. So, nasa kanya po yung May magpapaliwanag mga po. talata ako. Talata. Dito lang daw po, dito lang. Silpi, ang pinapatunayan pala, ayon lang pala sa Gawa 4. Ibig sabihin, may iba pang kaligtasan bukod kay Kristo? So, hindi mo, hindi, sumasagot ako. Sasagot Hindi, ako. sagutin mo muna ng yes or no. Tapos ibigay mo na yung mga talata.
Sige. Yes, si Kristo. Okay. Agree pa Yan. rin. Ipag-ibigay mo Talata. Si Kristo lang man. Una Pedro, plus Pedro, no? Si Pedro, ay si Kristo, nag-iwan siya ng sakdal na halimbawa sumusunod sa kanya ay magkaroon ng hakbang. Si Jesus pumapasok, Lucas 4:16, ayon sa kanyang nakaugalian, Okay, pumapasok salamat siya sa sa sinagoga, Okay, Saturday. Okay. Basahan mo ang talata na inutos ni Kristo mangiling sa araw ng Sabado. Marcos 2:27, basahin. ang Sabado ay Basahin mo para na. sa tao. Sinabi ba doon, kailangan mangiling ka ng Sabado? Para sa tao. Sinabi, Mr. Podrito, ang tanong ko, sinabi ba kailangan mangiling ka ng Sabado para maligtas ka? Yun, para sa tao yun. Para sa tao, yun ang sagot ko. May mababasa ba? Ano? Yun, nabasa ko na, Marcos 2:27. Kailangan para maligtas. Para maligtas. Yung para sa maligtas. Okay. Dapat, una ka muna sa may-ari ng Sabat. Kasi yun ang nakakapagligtas. Sabi ni Cristo, ang Sabado para sa tao, so may mo. Huwag mo kontrahin. Kasi ano yun, man? Stand? Pwede ka na sa yan. Tanong o mag-stand? Tanong? Pwede natin. Kaibigan ng dito. So mga kapatid, natataka lang ako na bakit kaya ang Sabat na literal iniwan? No? Ano bang planeta ang tinitirahan natin? Ilan araw ba ang planet natin? Di ba? 7 lang? Then it will be a sign. Yan ang mga rin translate. Tinitingnan pala ng nanay ko yung pambihira. Kami nanay ko, huwag ka na magdidibati na eh. Relax lang. Relax lang. Kaibigan niya, friend ko yun. Dalala si mami. So ito, mga kapatid, tanggapin natin ang katotohanan na ang Diyos gumawa siya ng literal days. At yung spiritual kasi, alam niyo pa lugar ng spiritual? Yung nasa kapayapaan ka, ng estado ng kapayapaan, nakasama mo ang Diyos. Kung nagsasabat ka, magkasama ang dalawa para mag-asawa ba? It is unseparable. Imagine, makakapagpahinga ka, wala kang gagawin, kundi mag-relax ka. Di ba? Makinig ka sa salita ng Diyos. At pag magbabasa ka ng salita ng Diyos, is magpupuri ka. Kasi hindi Adventist mga kapatid, yung si Mrs. White kasi, founder siya. Ibig sabihin, isa sa mga founders, marami sila, mga tatlong lalaki na sa kanya. Yung salitang founder, yun ay root word na found. Alam mo yung found? Natagpuan niya. At kinulik niya. Iyang Sabat is umiiral pa siya before as a creation pa. Oh, consistent ang araw ng Adventist from womb to tomb, from Genesis to Revelation. Even si Father John Henry Newman, Katolik siya, pero dito na nagpano siya eh. Ganun na siya. Nag-challenge siya, $1,000 panahon sa 1863. Mayaman pala yung napano yun. Sabi niya, give me Bible verse from Genesis to Revelation that Sunday will be kept in the true church. Bibigyan kita ng $1,000. Wala. Ibig sabihin, consistent ang Seventh-day Adventist sa pag-stand sa Sabat doctrine. At ito, nakman tayo, na-corner tayo dito sa Sabat eh. Okay, ito yung gusto kong i-open na naman. Ang true church din is they are yung nag-care din sila sa physical nila. Yun ang natatanda sa food. Paano ka maging special eh, yung pinakain ng mundo, pinakain mo rin. Yung araw ng mundo, araw mo rin. Oh. Is there any difference? Wala. Dapat kailangan mo rin i-claim na ang Diyos nagbigay talaga siya ng mark para sasabihin niya sa'yo, you are peculiar people. Doon sa Deuteronomy 14, bubuksan natin itong baboy. Sabi doon, you are a peculiar people, a holy nation. Pagdating sa also, sa dito sa may bandang wala. Sabi nito sa Los, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, iniral niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pagdating dito sa Unso, na
Sabi nito, ang baboy ay dapat din ituring na mami sapagkat biyan na po, hindi naman ito mumuya. So, ibig sabihin, sa pagkain, bilang bayan ng Diyos na tunay, itong baboy, hindi ko rin kakainin ito. So, yung Sabat, food, ang Diyos kasi, yan kasi ang isasalita yung mga aral. Matthew 28 verse 90, sabi lang, observe all things whatsoever I commanded you. So, ituro din ang aral. Sabi ito sa Matthew, may sinabi dito, Matthew 28 verse 19. Kaya gumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Oh, inutosan ng mga disciples sabi pa dito, bautismo niyo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa tapusan ng mundo. Matthew 28 verse 19 to 20. Matthew 28 verse 19 to 20. So, ibig sabihin, isa rin pala, iutos pala yung ano ang pinaka-observe ng Panginoon sa kanila. Ano yun? Isang Sabbath keeping. Si Pablo sumunod sa Gawa 17:1. Ang first Christian, meron din record na sa Antioch, may Sabbath din sa 15. Pagdating din doon sa Berea, pumapasok sila sa sinagoga. May iba na hindi na kailangan sa Tabernacle, pero maintindihan mo. Di ka na sa Bible. Wala nga eh. Nangano lang ako eh. Ano lang, take last spec na lang for conclusion. Conclusion na ito. As conclusion. Okay. Magnanina po para makakagawa. Sa katunayan na ito no, kahit kaibigan ko naman to si Matthew. Ang katangian ng isang tunay na iglesia, kailangan ganito. So, makinig na. Ang tunay na iglesia maliligtas ni Kristo, hindi dahil sa isang samahan. Amen. So, ibig sabihin, pati ako, itong church na pangalan namin, pwede hindi ito maligtas kung hindi ka magiging katulad nito. Katunayan, sa lumang tipan, kailangan ang mga tao doon, hindi lamang Sabbath keeper. Actually sila, hindi lang sila basta Sabbath keeper. At yung pagiging Sabbath keeper nila, hindi yun ang naligtas sa kanila. Basahin natin, Joshua 1:8. Ito ang utos ng Panginoon. Kung hindi nila ito ginagawa, hindi sila maliligtas. Ito yung mga taga-Israel sa Israelita. Anong sabi ni Joshua? Nandiyan na kayo? Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt not make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, ibig sabihin, sinusuri nila, kinakain nila araw-araw ito. Spiritual yan. Kakainin ba nila yung letra? Hindi. Ibig sabihin, ilalagay nila yan sa puso nila. Ano? Araw-araw daw ito. Ano? Ilalagay na, hindi mawawala sa iyong mga bibig. Araw-araw sila nagsishare. Araw-araw sila nag-report. Sa old pala, sa old. Okay, no? Yan yung iglesia sa ilan. Yan yung ginawa nila. Hindi nawala ang salita sa kanilang mga bibig. Ano ibig sabihin? Araw-araw yan. Kaya kami tinatawag ng mga Hudyo, bar mitzvah. Hindi lang bar mitzvah. Sa babae naman, bar mitzvah. No? Pero yun ay sa mga adults pa na. Pero lahat pong pamilya ginagawa yan. Yan ang mga tunay na iglesia. Ito naman. Punta naman tayo dun siyempre sa panahon Kristiyano. Ano ba ang tunay na iglesia? Tingnan niyo ito. Itong mga taga-Berea. Tingnan niyo. Itong mga taga-Berea. Araw-araw sila sasaliksik. Hindi siya katulad ni Pablo na aral. Pero bakit sila itinanghal ni Pablo at sinabi niya, sa mga naniniwala mga Hudyo, Kristiyano, kano ginagawa nito mga Hudyo nito? Kahit pa sila ay tinaguri ang kaisa doon sa pangalan. Pero hindi nila ginagawa yung tunay na paggawa doon sa salita ng Diyos. Anong tawag ni pag Nicolaita ka, sarado isip mo sa iba, hindi ka tunay na iglesia.
Makinig kayo. Para dun sa mga manonood natin, no? Kung ikaw ay iglesyang saradong isip na tingin mo ikaw ang tama at sa iyo lahat ng katotohanan, nagkakamali ka. Amen. Napakaswerte mo naman, ikaw lang binigyan ng Diyos ng ano. No? Pero ang Diyos, tumatawag yan sa lahat. Anong ibig sabihin? Si Pablo, sa Gawa 17, katunayan si Pablo, ang tinuturo ni Pablo, Ebanghelyo ni Cristo. Eh may napalpad doon, napuntahan ni Pablo, taga-Berea. Anong klaseng ugali yun? Sabi ni Pablo, marangal ito. Anong ginawa nila? Tinanggap nilang salita, sinisiyasat araw at gabi. Kung totoo ito, ang tunay na malinis na iglesia, hindi pangalan na, hindi dahil kabilang ka sa pangalan ng church o sa organisasyon na ito, ikaw ay ligtas na. Kaya ang trabaho ng bawat isa sa atin, hindi lang kasama ako dun sa pangalan niyo. Hindi. Ang trabaho ng bawat isa sa atin, siya sa atin ang salita niya, ilagay sa ating bibig, araw-araw basahin ito. Isang buhay nga tinanong si Brother Gabriel. Eh paano kung SDA ka pero ang layo ng puso mo kay Kristo? Maliligtas ka? Hindi. Sagot naman niya, hindi. So parehas kami dito. Naman dito sa akin. Kung itong church na ito ay malayo kay Kristo, dito to pa rin ang tunay na Berean, na ugali, na maliligtas, kasama ito sa hindi maliligtas na church. So, ang payo ko dun sa mga kapatid na manonood, ang tunay na iglesia, hindi yan nakasalalay kung ano yung nakasek registration. Ang nakasalalay, kahit kinumpya mo pa yung pangalan sa Bible. Ang tunay na maliligtas, yung Berean, no? Yun yun. So last 5 minutes then. Okay, una sa lahat, peace, salam, no? Sa Hudyo pa is shalom. Ang mga kapatid, napasalamat ako na maganda ang usapan. Napaka-smooth, napaka-peaceful. At ito lang masasabi ko sa ating katunggaling. Ayoko na magsalita pa ng maraming. Ang mahalaga ay napapakinggan ninyo yung mga maraming kanina. So sa akin lang stand is, isa talaga sa araw ng Panginoon, yung tanda talaga yung Sabat. Huwag natin yung itinatawag na importante. Huwag natin itigil for granted yun. Kasi Diyos ang sabi niya Ezekiel 20 verse 12, sabi na to, ang Sabat ay maging tanda na ikaw ay akin at ako ay sa iyo. At ay ako ang Diyos na nagpapabanan sa iyo. Araw sa buong linggo is ito na talaga yung kapito na pinanal, pinaspasan at pinagpala. Sa sinasabi ng iba na ito daw Sabat dito sa Genesis ay iba sa Sabat ng Exodus? Hindi. Basahin mo yung Exodus 20 verse 8 to 11. No, basahin ba? Bakit ko diniliin yung Sabat mga kapatid? Kasi ito'y tanda ng true church. Ito kasi yung marka eh. Di ba mayroong marka ang mga produkto? Marka pinya. Di ba? Uy, marka pinya. Masarap ka pigman yan. Tuyo. Nakakatulong ang marka. Nakakatulong ang logo. Nakakatulong din ang mga sign. No? So dito tayo sa Exodus 20. So sabi dito, hindi magkaiba ang Sabat ng Genesis sa Exodus. Marami kasi it is consistent doctrine ang Sabat. Consistent siya hanggang sa bagong langit na panglupa. Kasi ano sinabi dito? At ang maganda mga kapatid, sa 10 utos na pabilang na banggit ang mga alipin at ang mga dayuhan. Okay. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga, 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Ibig sabihin, yung daily is lagay din natin sa lugar. Kasi yung daily kasi ng pagkukuhan ng mga tinapay mga kapatid, yun ay tinatawag na okasyon. Hindi siya applicable sa araw-araw na 365 days. Ganun na lang gagawin mo. Ang Diyos ang nakutos siya. Meron tayong designated time for everything.
There is seasons under the sun, sabi sa Ecclesiastes, di ba? Oh, dito, sinabi dito na 6 na araw, binigyan ka ng pagkakataon na maghanap buhay din. Kasi sabi pa nga ni David Panginoon, provided me. Ibigay mo sa akin ang pangailangan, baka ako'y mawalan, maggawa ako ng kasalanan. Kung ako naman ay yaman, baka makakalimutan kita. Ibig sabihin, mahalaga pa rin ang paghahanap buhay. So dito kapatid, sabi ito, 6 na araw magtrabaho, tapusin mo ang dapat gawin, subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Dito ay araw na pamaya sa araw, ito'y huwag mong trabaho kasi naman inyo. Kayo, ang inyong mga anak ng laki, alipin babae at laki, ang alagang hayop, ni ang dayuhan. Sama tayo dito. Nakikipangayan sa inyo. Na araw kong inilikha ang langit. Ano to? This is creation. 6 na araw inilikha ko, lupa at ang dagat. Ngunit na mahinga ako sa ikatong araw, kaya ito'y aking pinagpalad nila para sa akin. See? Kung ang yung true church may Sabat, may blessing. Ang Diyos nasasabi, mga kapatid, sabi, hindi nga magtatagbilin sa kanyang sarili. Ang sabi, 2 Corinthians 18, pwede din ang kininalat na bagay, pero itong mga iglesia na sinulat kanina, may isang trademark. Promise, sa keepers itong mga to. Biriyan, may mababasa ka, pumasok sa sinagoga. Kapag pumasok sa sinagoga, Sabado lang ang open ng sinagoga, kapatid. At doon sa Acts, is may nakita na silang mga hintil na nakisama sa mga Hudyo. Ibig sabihin, ang doktrina ng Hudyo, hindi Hudyo ang may-ari. Ang doktrina, yung Diyos sa langit, na Diyos din ng mga Kristiyano. Amen? Diyos ng mga Berean, Diyos ng mga taga sa ila. Pilipino, wala siyang pinagkaiba sa lahat ng lahi sa bansa. Oh, salamat. Magandang gabi. Sa susunod, pwede ka magpatanong sa audience. Ay, magpatanong. Next time. Ay, next. Wala na, busis kayo. Wala na. Next time. Isa lang po. Isa lang. Para clear, meron akong gustong i-share ko sa Sabat. Sasakay mo na kita. Upo ka lang dyan. Dito. Isa lang. Pwede ba si Jim isa lang? Yung sasagutin ko nga yung tanong niya. Hindi, tatanong nga siya. O sige, i-record mo yung tanong mo. Sige, tanong. Record mo. Kay Brother Ginjer. Ako nang i-record mo. Anong talata na nakakaligtas ang pagsasabat? May talata ba daw na nakakaligtas ang pagsasama? Okay, bilang Gilear Fanny, You're funny. ito ang ating Hindi yung Sabat yung Sabat na itong ko is tanda ng aking Seventh-day Adventist. itong tanda ng aking mga Tipan. Tipan. tipan ng sa aking mga bayan. So, yan ang sagot. Ngayon, Hindi, pakiulit mo yung sagot. Hindi niya din niya. Hindi ako sa sagot. Bigyan niyo lang ako ng verse. Verse na lang kasi. Verse kasi wala siya. Oh, walang Pero verse. itong verse ko na ibigay ha. So, walang verse. Bakit natin kailangan ng Ito yung verse. 1 Pedro 2:21. ng Pedro 2:21. Nag-iwan siya ng sakdal na halimbawa. Okay. Sige, yan na yung first mo ha. Ito yung verse. Ako na yung magpapaliwanag na yung Sabat ay kaligtasan. 18 po. 1:18. 1 Pedro 2:21. Nagbigay ng halimbawa sa atin. Ayun. Okay. Here, gusto ko i-share sa iyo yung tunay na iglesia na ligtas sa Wala Sabat. namang sabang dyan eh. Hindi yan yung Sabat na araw sa kalendaryo. Hindi yun. Yung iglesia na naligtas sa Sabat, uy, nakikinig ba kayo? Tanong gulong mo siya. Sabihin ko eh, abot na ba nila to? Ito. Brother Simon, abot mo na ba to? May sinasabi, tinatanong. Okay, sige, tuloy tayo. Brother Gilear. Sa Hebrews 4, natutupad na yung araw na Sabat sa isang linggo. Tama. Pero yung kaligtaan, basahin nyo nga, buksan nyo nga Hebrews 4. Maganda yan, pag-alala nyo mabuti. Pero hindi raw sila nakaligtas. Okay? Sabihin, hindi yun ang kaligtasan nila. Open mo yung verse ka kanya.
Merong ibang Sabat pa. Oh, Hindi yung Sabat na gagawin na alam nila, na ginagawa nila. Men. Basahin mo, buksan nyo para ma-enjoy nyo yung talata. Itong ibang Sabat, gusto ko ipakita sa Bardi. So, pinanood ko yung debate ko sa Taguig, sinabi ko to, hindi lang sila nakikinig. Sa yung Sabbath to, walang evening and morning. Kinukot ng Exodus, alalahanin nyo ang Diyos. Pahinga. Hindi pala pag tumigil, ibig sabihin sa rest tumigil. Ito yung anim na araw. Tama yung sinabi. Si Jet, di nakikinig. Ang Sabado ay para sa Hudyo lang. Hindi dapat gawin yung Sabado. Yung ikapitong araw, wala na siyang katapusan. Yan yung na Sabat. Yan yung hindi nakita ng SDA. Ang nakita rin nila, yung linggo ng isang linggo, di ba? 1, 2, 3. Yung nakita lang nila isang linggo, tapos paulit-ulit na linggo. Pero ito, hindi ito paulit-ulit na linggo. Isang linggo, tapos ang paglalang. Yung ikapitong araw, tumigil sa paglalang. Tinatype ito sa manampalataya. Ayun lang, tatapusin mo na sa ko. Yung ibang Sabat na yan, ito yun. Kasi, sabi ko sa Hebrews 4, tingnan niyo sa Hebrews 4. Sa itong verse, tulungan niyo sila makita ito. 4-1? 4, Basahin niyo 1 to 7, 1 to 9. Basahin niyo lang doon sa kutuan. Sa verse 7, sabi dyan, sa araw na marinig mo ang kanyang tinig, huwag mo patigasin ang inyong puso. Pag umakit ka ng verse 1, yun din ang sinasabi ni Pablo, na huwag mo patigasin ang iyong puso. Hindi sila nakapasok sa pahinga dahil pinatigas nila ang kanilang puso. So itong klaseng Sabat na to, hindi na to araw ng linggo. Ito yung ibang na makakamit ng bayan ng Diyos na hindi. Nabasa mo, Virgin? Ito yung katulad sa Diyos na pag tinagat mo, wala nang balikan. I believe kahit SDA may paliwanag din na pag ikaw ay nagsisi sa kasalanan, huwag mo nang balikan. Pag ikaw ay Nicolaitan, naging parent, huwag mo nang balikan yung pagka-Nicolaitan mo. Huwag ka nang pumalik sa dati mong gawin. Ang Diyos, hindi na siya pumalik sa dati. Tuloy-tuloy na yung enjoyment sa creation. Tuloy-tuloy na yung born again experience. Tuloy-tuloy na yung bagong buhay. So, type niya ng kaligtasan, type niya ng pagtanggap, type din niya ng mensahe. Di ba? Nagturo ka kanina na bawat panahon may nire-reveal na katotohanan. Yes, tama Eh, type din niya na pasulong. Dagdag ko sa termo garmenan, huwag ka lang sa tamberian. Lumalakad sa liwanag. Amen. Kasi pag sinabi ng beret, hindi nila abot. Pero, pwede mo gamitin sa tamberian, pero itugtong mo, lumalakad sa liwanag. Kasi, ang maliligtas, lumalakad sa liwanag. Si Luther, lumakad sa liwanag. Si Wesley, lumakad sa liwanag. Kung anong nireveal ng Diyos sa liwanag. Kaya pwede may naligtas na SDA noon, noong 1800s. Kahit si William Miller, tsaka si Oo, Ellen G. White. pwede sila maligtas kasi ang pagkabelian, lumalakad sa liwanag. Amen. So, Belayan sila. yung ibang Sabat na yan, itong Sabat na to, Bartier, hindi na yan araw sa linggo. Okay, tanong ka na. O, binasa niyo ba? Hebrews 4, 1 to Hebrews 4, 1 to ano? 1 to 9. Last, ito. Tanong ako dito sa consistent na kapito. So, ibig mo lang sabihin, Pastor Chan, na itong consistent na Sabat na walang tigil, ang tanong, bakit may gabi at araw ang gabi? Ganito yun. Yung araw ang Sabat, na gabi ang araw. Kundi, yung tuloy-tuloy ka sa kapahinahan. Ibig sabihin, sa manampalataya, pag pumasok tayo sa pahinga ni Kristo, tuloy-tuloy na siya, hindi siya isang araw lang. Oo, mayroon tayong araw gabi sa linggo-linggo, pero hindi na nakakulong doon.
Hindi na nakakulong doon sa lipuhan. Pero pastor, mayroon. Alin, araw at gabi. Kung doon may araw at gabi. Pastor, dito sa Exodus 28, ano bang sabat ang pinag-uusapan doon? Ito ba'y sabat sa Genesis o hindi? Sabi mo, Yung sabat sa Israelita, meron siya. Pero, di ba, kayo, binabasa mo rin itong Colossus 2:16-17. May pinapatungkulan siya. Di ba? O sige, next time. O, closing prayer mo, closing prayer. Ayaw pa awat. Ayaw pa awon. Okay, ako naman. Closing prayer. Okay, sige, pray tayo kayo. Okay. Pangalan ni Jesus. Our great God, Heavenly Father, thank you so much. Thank you for watching, guys. Giving us nice